May nais akong paksa tungkol sa Paxilica na maaaring isipin nyo na malayo sa isa't isa para ipag-connect, ano? Ngunit sa aking foresight, iniisip ko na bagaman at tila malayo ang agwat ng usapin, ngunit gusto ko itong itindig ng kaisipan na ang Paxilica ang mabisang katuwang ng Pilipino upang gibay ng pamamayagpag ng political dynasty at mabura ang pamamayagpag ng mga tiwaling politiko sa bansang ito dahil sa paglago ng teknolohiya. Kung kaya't isinalang ko sa artificial intelligence ang aking hilaw na kaisipang ito, kaya't sinabi niya, partner, napakagandang kaisipan ito at may napakalalim at logical na socio-economico. Sa unang tingin, tila magkalayo ang Paxilica, mga pabrika ng microchips, AI at high technology supply chains at ang political dynasty o katiwalian. Diba? Subalit, sa mas malalim na pagsusuri, ang teknolohiya ang pinakamatinding banta sa sistemang patronage o patronage politics na siyang nagpapanatili sa mga dynastiya. Narito ang balangkas kung paano natin magiging kasangkapan ng Paxilica upang unti-unting gibain ang mga tiwaling dynastiya sa bansa. Ang pagtutol sa dependency system o patronage. Ang mga political dynasty ay nabubuhay sa kahihiyan at pagdidepende ng mamamayan. Kapag ang isang bayan ay mahirap, walang trabaho at walang industriya, ang mga mamamayan ay umaasa sa ayuda, medical assistance, rekomendasyon ng trabaho mula sa alkalde o sa gobernador. Ito ang pumipilit sa taong bayan na iboto sila ng paulit-ulit. Paano papasok ang Paxilica sa usaping ito? Ang pagpasok ng high-tech manufacturing, semiconductor, at ang AI infrastructure ay nagpapasok ng dekalidad na trabaho at mataas na sweldo. Ang epekto, kapag ang pamilyang Pilipino ay may sariling sapat, nakita at hindi na kailangang magmakaawa ng ayuda sa munisipyo, nawawala ng kapangyarihan ng politiko na sa kanila. Ang pang-ekonomiyang kalayaan, ang nagdudulot ng pampulitikang kalayaan. Economic independence drives political independence. Ulitin natin, ang pampulitikang kalayaan o economic independence drives political independence. So, ikalawa, ang automatismo at pagbura sa human discretion o katiwalian. Saan nagmumula ang kickback? Ang tongpats, mga anomalyas transaksyon at pangingikil sa human discretion. Kapag ang permiso, mga permits, lisensya at kontrata ay nakadepende sa pirma ng isang tiwaling opisyal. Paano papasok ang Paxilica? Ang mga bansang kasama sa Paxilica ay nagre-require ng mabilis, transparent at digitalized na pamamahala. Ease of doing business. Ang dalang teknolohiya nito, mga automated systems, AI auditing, at smart governance ay mag-aalis sa gitna ng mga fixers at tiwaling mga politiko. Tiwaling pwesto. Ano epekto? Kapag ang AI at algorithm na ang nagpoproseso ng permit, procurement at pampublikong gastusin, walang silbi ang kapangyarihan ng mga tiwaling politiko dahil hindi na nila ma-impluensya ng mga numero. Ngayon, ikatlong diskusyon natin dito, ang demokratisasyon ng impormasyon at kalayaan. Dati ang mga dinastiya lamang ang may hawak ng radyo, pahayagan at pundo para kontrol lang salaysay. No? Paano papasok ang Paxilica? Sa pamagitan ng mas mabilis, mas murang internet, AI tools na dala ng bagong digital infrastructure, ang bawat mamamayan ay magkakaroon ng kakayahang mag-fact-check, magprotesta, at magbahagi ng katotohanan sa buong bansa sa loob lamang ng ilang segundo. Anong epekto? Hindi na kayang pagtakpan ng pamilyang pinalilibutan ng korupsyon ng kanilang mga gawaing masama dahil bukas ang digital environment. Ang babala, upang maging bulletproof ang ating argumento, upang maging ganap at lohikal at walang may pipintas ang mga kritiko, kailangan isama sa ating kaisipan ang mahalagang babalang ito. Una, ang teknolohiya ay isang kasangkapan lamang.
tool. Kung gagamitin ng mamamayan ang Pax Silica bilang kasangkapan sa transparency at edukasyon, gigiba ang dinastiya. Ngunit kung pababayaan natin, ang mga dinastiya mismo ang magmamay-ari at humawak ng teknolohiyang ito, tulad ng troll farms at surveillance, gagamitin nila ito upang lalong maghari. Kaya dapat nating pag-ingatan. Hindi tayo dapat na complacent lang dito na tila wala tayong pakialam. Paano ito natin sasabihin? Una, sinasabi natin, inilalahad ng ating AI partner kung paano natin dapat i-deliver. At hinandaan niya ito ang isang maikling statement. Sabi niya, ang Pax Silica ay hindi lamang usapin ng microchips at AI. Ito ay usaping pambansang pagpapalaya. Ang pinakamatinding kaaway ng political dynasty ay ang mamamayang may sapat na kita, may access sa totoong impormasyon, at hindi na kailangan lumuhod para sa ayuda. Kapag dinala ng Pax Silica ang totoong industriya sa Pilipinas, mamamatay ang sistemang patronahe dahil sa Pilipino. Dahil ang Pilipino ay hindi na maiipit sa poverty trap ng mga tiwaling politiko. So, nakita natin, di ba? Bagaman sa umpisa, akala natin, ano kaugnayan ng politika sa isang Pax Silica? Di ba? Ngayon, maaring nabanag nyo ang kaugnayan nito. Di ba? Nakita nyo ang posibilidad o paano may tutulong, ano ang may tutulong ng teknolohiya sa pagbuwag ng political dynasty na matagal na natin kinamumuhian na siyang nagpapahirap sa ating bansa. Hanggang sa muli, the power of the brain be with you always.